Excited na pinagluto ni Ivana si Kevin ng breakfast meal. Napangiti ang dalaga ng pagmasta ng mga inihandang pagkain. Kahit papano naman kasi may alam siya sa pagluluto, puro fried nga lang. Pero pinangako niya sa sarili na pag-aaralan niya ang pagluluto ng iba't ibang mamahaling putahe na kadalasang pagkain ng mga mayayaman. Kapag nangasawa niya kasi ang binata, gusto niyang pagsilbihan ito. Ayaw niyang hanggang sa kama lang ang galing niya. Mrs. Ivana Villamor Martinez. Wow, makabagay naman. Kinilig si Ivana sa naiisip. Lumuwang ang pagkakangiti dahil sa pangangarap niya ng gising. Ngiting naglaho ng bumungad sa pinto si Camille. Kung Diyosa to sa ganda, ngayon naman reyna ito na tuwid ang pagkakatayo, nakataas ang kaliwang kilay. Ma'am Camille? Gulat niyang bulalas. Anong ginagawa mo dito? Mataring na tanong ni Camille na tiningnan mula ulo hanggang paa si Ivana. Pinalata ang pagkainis sa tila diring-diri pa. Lihim na nakadama na inis si Ivana. Ang sarap isubsob sa fried rice, ang ganda nito. Sinama ko ni Sir Kevin, sagot ni Ivana. Isang pagtataray pa nito, anong isip niya. Gagamitan niya to ng mga natutunan sa panonood ng pelikula ni Jackie Chan. Isinama o sumama? Matari nitong inikutan ang dalaga na tila inuuri ang pagkatao ni Ivana, hindi kumbensido. Kumunot ang noon ni Ivana. Nangangamoy mata pobreng kulang sa aruga si Camille. Isinama. Nauubusan na ng pasensya si Ivana. Ambisyosa ka. Ano sa tingin mo? Magkakagusto sa isang hampastupang katulang boyfriend ko? Nanlilisik ang mga matang tinitigan nito si Ivana. Eh di kabahan ka na. Akalain mong sakin ka lang pala ipagpapalit? Pangainis ni Ivana. 15 minutes lang kasi siyang mabait. Gigil na hinablot ni Camille ang buhok ni Ivana, tsaka pinagsasambal ang dalaga na nabigla sa ginawa nito. Akalain niya bang may saliyon palang modelo? Shit, papatulan na kita. Bitiwan mo ako, baka balian kita ng backbone. Hiyaw ni Ivana. Masyado siyang maganda para magpabugbog lang sa impaktang to. Siya pa na laking agapita. Bumelo siya at nag-ipon ng lakas, saka sinalya ang modelo. Sumabsob ito sa sahig. Kitam. Dati kaya siyang kargador. Plano niya pa sanang sikmuraan to pero dumating na si Kevin. Ivana! Saway nito. Umikot ang eyeball ni Ivana nang alalayan na ni Kevin ang nobya na humihikbi na. Palayasin mo na kasi ang katulong mo. Nananakit siya, sweetie. Huwag kang magdrama. Arte mo, ikaw na una. Asik ni Ivana. Ivana, shut up. Singhal ni Kevin ay kinatahimik ng dalaga. Shit! Mas masakit pa sa sabunot ni Camille ang nakikita niyang sweetness ng dalawa. Giniya na ni Kevin ang girlfriend nito palayo kay Ivana. Siya na nga ang pinagsasapak, parang si Camille pang agrabyado. Himutok ni Ivana na sa sarili lamang. Sweetie naman kasi, bakit mo sinamang babaeng yun dito? Papatay niya ako? Naririnig niyang pag-iinarte ni Camille. Eh di wow! Umismid si Ivana. Daman niya kung gaano kahirap mag-agaw ng jowa na may jowa tapos rich kid pa. Kailangan ko siya? Narinig niyang sagot ni Kevin. Umirap si Ivana kahit hindi nakikita ng dalawa na nasa kasalukuyan ng nasa sala. Akala mo naman, hindi umuungol kagabi kapag subo-subo ko yung ano niya. Ines niyang himutok. Binalingan niya ang hotdog na naroon at saka napaluha. Mas malaki ng dihamak ang sukat ng hotdog ni Kevin. Naluluhang sinubo niya ang hotdog at sinampal lahat sa bibig. Natatarantang uminom siya ng tubig ng muntik ng mamuwalan. Ganito pala ang napapala kapag nagsiselos ng walang karapatan, ani Ivana sa sarili. Naglakad-lakad si Ivana sa dalampasigan upang maiwasang makita ang baby time ni na Camille at Kevin. Kung makatili kasi si Camille, tila pinipiga ang puso niya. Tila nananadya pa itong pinakikita sa kanya at ipinamumukha na pag-aari nito ang binata. Akala niya pa naman, umaayon sa kanyang tadhana dahil na solo nilang isa't isa ni Kevin. Pero hindi pala, dahil sinundan nga ito ng maarteng nobya nito. Nakakainis! Nabawasan ang inis ng dalaga nang mapagmasdan ng ganda ng sunset. Sa edad niyang 26, ngayon niya lang napagmasdan ng ganito kagandang tanawin. Gusto niyang pasalamatan ang binata na dinala siya sa gantong lugar. Tila naging pahinga niya mula sa mundong hindi uso ang pahinga o marahil sa mga kagaya niya lang na walang karapatan na mapagod. Balang araw, uulitin ko to. Tila kinakausap ni Ivana ang konting gintong araw na tila unti-unting lumulubog sa tubig. Ang alin? Tinig na nagpalingon kay Ivana. Napasinghap si Ivana. Kayang lusawin ng ngiti ni Kevin ang inis niya rito. Baka magwala na naman ang alaga mong dragon, ani Ivana.
Nagkibit balikat ang binata, tsaka giniya ang pagkakaupo ni Ivana sa buhangin. Bumalik na ng Maynila si Camille, may aasikasuhin. Sagot ni Kevin. Sana sinamahan mo. Ngumiti ng mapakla si Ivana. Nagsiselos ka ba, Ivana? Matiim na tinitigan ni Kevin si Ivana. Natigilan si Ivana. Magselos man ako, wala pa rin akong karapatan. Masaktan man ako, mananatili pa rin akong basura. Mabait nang ngumiti si Ivana. Tila naantig ang damdamin ni Kevin. Jologs ang pagkakakilala niya sa pagkatao ng dalaga, pero bakit kapag nagsaseryoso naman ito ay apektado siya? Kung pantay lang ang estado nila sa buhay, may posibilidad na bigyan nito ng tsansang magkaroon ng bahagi sa buhay niya. Pero hindi ganon kadaling tanggapin ang maruming nakaraan nito. Nagmula ito sa pusali, lusak na tiyak pandidirihan ng mundong kinabibilangan niya. Hindi niya maihaharap ng taas noo sa pamilyang Martinez ang uri ng pagkatao ni Ivana. I'm sorry, Ivana. Engaged na kami ni Camille. Pagsisinungaling ni Kevin. Nakita niyang kirot sa mukha nito pero pinilit pa rin ngumiti. Ivana? Tumayo si Ivana, saka nagpagpag ng buhangin. Tara, Sir Kev. Sex tayo. Para nag-aalok lang na kumain ng candy na saan ni Ivana. Napatitig si Kevin sa dalaga. Baka sa mga mata nito ang pait. Ivana, sulitin natin ang bakasyon mo, Sir Kev. Sa kapilit ng ngumiti si Ivana. Nagpatiunan ng naglakad ang dalaga. Sa gitna ng papadilim na paligid, hinayaan ni Ivana ang tumulo ang luha niya. Nagpupuyos pa rin ang kalooban ni Camille pagkatapos kasi niyang malaman mula sa katulong ni Kevin na si Leslie ang ilang kaganapan sa mansyon, tila lalong kumulo ang dugo niya kay Ivana. Dumagdag pa sa inis niya ang pambihirang ganda nito. Marahil hindi siya maiinis ng ganito kung hindi niya nakikitang tila espesyal kay Kevin ang dalaga. Naiinis na tinawagan naman niya si Sheena. Hi, Ate Camille? Ramdam agad ni Sheena na may problema ito. Yung kuya mo nagkakagusto sa katulong, sumbong niya rito. Saglit na nag-isip si Sheena at saka napangiti. Talaga? Umikot ang eyeball ni Camille. My gosh, I can't imagine na ipagpapalit lang ako ng kuya mo sa isang katulong? Tira diring-dire si Camille na napangiwi pa. Humalakhak si Sheena. Sheena naman, hindi ka man lang bumandidire. Hindi siya nababagay sa kahit sino sa pamilya Martinez. Napailing si Sheena. Alam niya maarte si Camille pero hindi niya akalain na saksakan to manap na mata pobre. Why should I? Maganda yung Ivana kaya ka na-insecure, right? What? Kilala mo? Maarteng bulalas ni Camille. Ngumiti si Scarlett. Ang totoo, hindi niya gustong modelo para sa kuya niya, pero di sila nakikialam kapag personal na damdamin ang pinag-uusapan. Well, nakakausap ko siya, paliwanag ni Sheena. I hate you, both of you, tili ni Camille. Sinaniba na naman to ng pagiging bratty nila. Namilog ang mga mata ni Sheena. Maarte na nga, isip bata pa. Kaya pala hindi pa pinakakasalan ng kuya Kevin niya. Deserve. Hindi pa rin mapakali si Camille. Gigil na nag-iisip ng paraan kung paano aalisin si Ivana sa landas nila ni Kevin. Ramdam niya rin kasi ang panlalamig ng binata sa kanya at alam niya si Ivana ang dahilan. Pwes nagkamali si Ivana ng binabangga. Kasing bilis ng pagsulpot ni Ivana sa buhay ni Kevin ang nakalap na impormasyon ni Camille. Halos umusok ang ilong niya sa galit nang matuklasan na si Kevin pa pala ang gumagastos para sa pagpapagamot ng tatay ni Ivana. Maging ang apartment na tinutuluyan ng pamilya ng dalaga, si Kevin ang nagbabayad. Ang swerte ng bruha. Ginagawang palabigasan ng fiancé niya. Mabilis siyang nakapagdesisyon. Buburahin niya sa landas niya ang dalaga. Kalahating milyon. Gusto kong kidnapin niya si Ivana Villamor. Nagkatinginan ang mga goons na binayaran ni Camille. Anong gagawin namin sa babaeng yan, Miss Camille? Pahirapan ninyo. Gahasain, patayin at itapon sa ilog at siguraduhin nyo malinis ang pagkakatrabaho. Muling nagkatinginan ang mga ito at saka nangisi na tumangutango. Masusunod, Miss Camille? May namamagitan ba sa inyo ni Sir Kevin, Ivana? Tanong ni Aling Lydia. Nakabalik na sila sa mansyon. Napaghahalata na sila nito dahil sa mga makahulugan nilang tinginan ng binata. Ngumiti lang si Ivana. Napabuntong hininga ang mayordoma. Ivana, lumugar ka. Hindi mo kilala ang pagkatao ni Ma'am Camille. Baka ipahamak mo ang pagdidikit-dikit kay Sir Kevin. Paalala nito sa dalaga.
Wag ho kayong mag-alala, Aling Lydia. Ako pa ba? Laking agapita ho ako. Palaban, ani Ivana. Palaban? Ivana, bale wala ang tapang kapag tinapatan ng pera. Natigilan si Ivana. May mas mapanganib pa ba sa pagiging ambisyosa niya? Paunang bayad, alam mo na ang gagawin mo? Nakataas ang kaliwang kilay na saad ni Camille. Ngumisi si Leslie. Akong bahala, Miss Camille. Sarkasiko ngumisi si Leslie. Noon pa man, nanggigigan at nainggit na siya kay Ivana. Sasamantalahin niya ang pagkakataon na mapatalsik ito sa mansyon. Gustong mapaalis ni Camille si Ivana habang out of town si Kevin. Ivana, gusto mo ng chocolates? Ang tamis ng ngiti ni Leslie habang papalapit kay Ivana. Kumunot ang noo ng dalaga, napaisip. Ba't naman biglang bumait sa kanya si Leslie? Nakakapagtaka. Salamat na lang, Leslie, pero baka may lason? Wag ako. Anang isip ni Ivana. Alam niya, pamangkin to ni Satanas. Baka nga anak pa eh. Wag kang maarte, Ivana. Baka nga hindi ka pa nakakatikim to buong buhay mo. Mataring nitong wika. Inirapan lang to ni Ivana. Tinuloy niya ang pagbabacuum. Kahit papano naman ginagawa niyang trabaho niya sa mansyon, mas masipag pa nga siya kaysa sa dati. Matapos linisan ang gilid ng pool, tinungo niya ang hardin at nagwalis ng mga tuyong dahon. Ivana, trabaho na ni Mang Ramon yan ah. Sumobra naman yata ang sipag mo, ani Leslie na nakasunod dito. Naglilikot ang paningin ng katulong. Sumisimple ng tingin sa labas ng bakod kung saan kanina pa nakaantabay ang mga goons na kikidnap kay Ivana. Wala namang kamalay-malay si Ivana sa nakaambang panganib sa buhay niya. Nagtatrabaho ko, Leslie. Ano ba kasing kailangan? Naputol ang sasabihin ni Ivana nang malingunan ang mga goons na mabilis na kalapit at tinakpan ng panyo ang ilong at bibig ng dalaga. Bago tuluyang mawala ng malay si Ivana, nakita niyang napangisi pa si Leslie. Good job! Halos pumalakpak si Camille nang ibalita ni Leslie na matagumpay na naisagawa ang plano. Ihintay niya lang ibalita sa News TV kung saan matatagpuan ang katawan nitong wala ng buhay. Siya pa ba? Parang baliw na humahalakak ang modelo, tsaka biglang huminto sa pagtawa at nanilisik ang mga mata. Bumangon si Ivana mula sa pagkakahiga sa likurang upuan ng kilulula ng sasakyan. Tiningnan ng mga kasamang lalaki na dumukot sa kanya. Umingo siya. Ganitong ganito ang mga napapanood niya sa pelikula. Hoy, anong drama to? Kalmadong untag niya sa mga kidnapper. Tiningnan niya ang mga ito at saka nagtataka na hindi man lang nagpapanik ang dalaga. Gising ka na pala, sagot ng isang goon. Oo, malamang. Paano ko kayo kakausapin kung tulog ako? Bakit niyo ako kinidnap ha? Hampas lupa din ako ah. Asik ni Ivana. Hinagilap ang lace na nakakwintas na vape at saka humithit buga. Mamaya, malalaman mo. Sagot naman ng driver. Wala kayong mapapala sa akin. Walang tutubos. Mas mahirap pa ako sa inyo eh. Pakawalan nyo na ako. At kung ipapatumba nyo naman ako, sayang oras nyo na para sa buhay ko. Nagkatinginan lang ang mga goons at saka napailing. Ginto ang katumbas ng ulo mo. Seryoso namang sagot na isang goon na tila nakalimutan na uso din ang pagpapagupit ng buhok. Umingo si Ivana. Ginto? Bobo nga ako eh. Muling makahulugang nagkatinginan ang mga goons saka napangiti. Natahimik na si Ivana at saka mataman na nag-iisip. Laking agapita siya. Amoy niya ang kaluluwa ng mga lalaki na dumukot sa kanya. Amoy mukhang pera. Pero sino naman ang magbabayad para lang ipadukot ang kagaya niya? Si Camille? Si Camille bang nag-utos sa inyo? Di na sumagot ang mga to kaya nanahimik na lang si Ivana. Kung sakaling katapusan na ng buhay niya, para ng pamilya niya na umaasa sa kanya. Pero bakit wala siyang makapangtakot? Marahil sa malayo siya ipapatapon. Magbabaka sakali na lang siyang makausap ang mga to, bahala na. Isang hitit pa ng usok, saka naman nalobat ang vape ni Ivana. Taragis, baka may charger kayo, pa-charge na rin. Walang imik naman inabutan siya ng isang goon ng charger. Namamangha sila sa pagiging kalmado ni Ivana. Sa lahat ng kinidnap, si Ivana lang yatang may pagka-chill person. I-charge mo na, bobo naman. Inabot ni Ivana ang vape sa goons na katabi ng driver. Sumunod ito na napapatulala. Kakaibang babae pala ang kinidnap nila, ibang-iba. Nag-thumbs up pa ito at saka ngumiti. Napamaang si Ivana. Napaisip sa labas ng bintana ng sasakyan habang nakatingala sa mataas na arko ng gate. Villa Ivana. Hoy,
Nabasa niyo ba yon? Kapangalan ko yung may-ari. Pinasok na ni Ivana ang ulo matapos sumilip sa labas ng window ng car at langhapin ng sariwang hangin. Nagkakatinginan lang ang mga goon saka napapailing. Kakaiba talaga ang babaeng kinidnap nila, mukhang nag-e-enjoy pa. Parang sarap tumakbo at mamasyal sa lilim ng mga punong naroon kapag dapit hapon. Ani Ivana na napapangiti. Shit, kaninong lupain to? Ha, ang yaman ah? Bulalas niya nang matanaw sa di kalayuan ang rancho na napakaraming kabayo. Para siyang nasa ibang bansa. Lalo pang namangha si Ivana nang matanaw ang tila palasyo na nasa gitna ng hasyenda. Para tong dollhouse sa Cinderella, may kalumaan ng disenyo ngunit hindi maikakaila, tumataginting na bilyon ang halaga ng mansyon. Huminto ang sasakyan sa malawak na garahe. Ay, bongga! Nakalatag ang mahabang carpet na aapakan niya. Siya na isang hampastupang katulong na dating prostitute, tila sa isang iglap pinaranas ang pagiging prinsesa. Nilingon niya ang mga lalaking dumukod sa kanya. Bakit tila nagbagong anyo ng mga to? Nagmukhang mababait kumpara sa unang impresyon niya. Para mga disipulo niya ito na inaalalayan pa siya matapos pagbukas ng pinto. Welcome po sa Villa Ivana, Miss Ivana. Kumunot ang noon ni Ivana. Nananaginip ba siya? Kinurot niya ang sarili ngunit gising na gising naman siya. Pumasok sila sa bulwagan ng mansyon at halos mangawit ang panga ng dalaga nang tumingala sa naglalakihang chandelier sa kisame ng marangyang sala. Kidnapin niyo ako ulit ha? Saad ni Ivana nang initian ang driver na nasa gawing likuran. Seryoso itong yumukod na tila isang sundalo na sumusunod lang sa pinag-uutos ng Panginoon nito. Oy, ang OA niyo ha? Naguguluhan pa rin si Ivana. Napakalayo na ng binyahe nila. Anong nangyayari? Isa-isa nang tinignan ni Ivana ang mga nakatayo at nakapila na magkakatabi na taga-silbi ng mansyon. Lahat nakangiti at sa kanya nakatingin, yumuyukod na mayroong paggalang. Welcome po, Senyorita Ivana. Sabay-sabay nitong pagbati sa dalaga. Namilog ang mga mata ni Ivana. Tama ba ang narinig niya? Tinawag siyang senyorita. Dapat talaga tigilan niya ng kapapanood ng Beauty and the Beast. Dinadala siya sa mundo ng pantasya. Ivana, malumanay ngunit bakas ang kapangyarihan sa tinig ang umagaw ng atensyon ni Ivana. Napatingin siya sa matandang lalaki na nakaupo sa silang de gulong, maputla, ngunit ang higit pumukaw sa kanya ay ang malaking pagkakahawig niya rito. Nagtataka ang mga matang kumunot ang noon ng dalaga. Sino kayo? Siya si Don Silvestre Mondragon, Miss Ivana, ang tunay mong ama. Ang lalaking nakatayo sa tabi nito ang sumagot. Prank ba to? Napapantastikohang tanong ni Ivana. Tinignan ang paligid kung may hidden camera. Nabubuhay siya sa panahong napapaligiran ng mga vlogger. What if napagtripan lang siya na gawing content? Umiling ang lalaki. Hayaan mo munang ipaliwanag kong lahat. Umupo si Ivana sa sofang naroroon. Maagap ang mga katulong. Maagap ito at naghanda agad ng makakain niya. Lahat ng pagkain nasa harapan, paborito niya. Napanganga na lang si Ivana. Nakakamangha. Katulong siya sa mansyon ng Martinez, taga-silbi. Ngunit dito tila prinsesa siyang pinagsisilbihan. Nilatag na nagpakilalang abogado ang mga dokumentong magpapatunay na anak siya ni Don Silvestre Mondragon. Maging ang kopya ng DNA test na hindi alam ni Ivana kung paano siya nakunan ay nakalatag sa kanyang harapan. Nagsimula ng maniwala si Ivana. Ngunit pilit umuukulkil sa damdamin niya ang kirot ng isipan na hindi niya pala tunay na ama ang kanyang tatay Jose at lalong di niya tunay na kapatid ang kanyang kuya Oliver. Bakit ngayon lang ako pinahanap? Nagsimula ng makadama ng tampo si Ivana. Mala Marimar pa lang buhay niya pero mala James Bond siyang nahanap ng mga ito. Ivana, 26 na taon ko na kayong hinahanap, ani Don Silvestre. Natigilan si Ivana. Sayang. Oo, sayang. Hindi siya marahil naging walker kung mas maaga siya nitong natagpuan. Pwede ba kitang mayakap, anak? Humugot ng malalim na hangin si Ivana, saka tumayo upang lapitan ng Don. Ito marahil ang tinatawag na lukso ng dugo dahil nang yakapin siya nito tila piniga ang damdamin niya. Kusang tumulo ang kanyang mga luha. Pangako, Ivana, magbabagong buhay mo? Saan ng Don? Hindi rin nalingid sa ama ni Ivana ang mga pinagdaanan nito pagkatapos paimbestigahan ang nagdaan nitong buhay sa nakalipas sa 2 dekada.
Maging ang planong pagpapatay rito ng kanyang pamangkin na si Camille na naging daan upang madaliin nila ang pagkikita nilang mag-ama dahil nanganganib na ang buhay nito.